Nag-prepare na pala kami ng daon ng saging kasi magluluto kami ng binatong. Tinatawag to siya dito sa bukid. Dinamihan na nga pala namin yung dinanggang sa apoy kasi nga marami din kaming kakain mamaya at pwede dito siya bukas para pangkape namin. At prepare ko na pala yung malagkit na may gata. Yung pangalawang gata pala yung una ko nilagay. At hinalo ko lang pala ng hinalo yan. At hihintayin lang namin na sipsipin na malagkit yung gata. Pagkatapos niyan, isihintayin namin yan ng mga ilang minutes para gawin na namin siya ulit at ilalagay namin siya dun sa saging na aming sinunog. At kung napapansin nyo is nakabihis pa ako is galing pa kami niyan sa Puerto at kakarating na talaga namin yan at ginawa lang talaga namin to kasi nga nakikita namin si Lola niluluto to at excited din akong tumulong kay Lola kasi first time ko makakita at gumawa nito. Di ko alam kung paano to gagawin at nag-start na nga pala si Lola maglagay ng malagkit ng may gata doon sa dahon na inihaw namin. Ilalagay din pala ni Lola dyan yung unang pigay ng gata para mas lalo masarap yung niluto namin. Kahit na sobrang layo ng biyahe namin mula Puerto hanggang Taytay, okay lang basta't matulungan ko si Lola kasi nga gusto rin kumain. Kaya pala saya-saya ko dyan kasi nga pala pinuha si Lola yung una niyang ginawa. Hindi kasi kinaya ng dahon ng saging na inihaw namin kanina yung malagkit na may gata at inulit na lang namin siya at hinala namin siya sa may kawali para hindi na rin mahirapan si Lola at hindi na rin mabuhos yung gata doon sa dahon ng saging na inihaw namin. At pagkatapos nga matuyo ng gata doon sa malagkit na sinalang namin, pinagpatuloy na nga pala ni Lola at Tenora yung pagtali sa dahon ng saging. At ako na rin pala yung tagaputol ng mga sobra doon sa dahon ng saging na inihaw namin at kailangan pala namin itong madaliin kasi nga hapon at kailangan pala namin itong lutuin kasi titikman din namin yung luto namin kung sakto lang ba yung lasa. Dahil malapit na nga po sila matapos, ako na nag-prepare na lalagyan namin doon sa binatong na nagawa na nila. Kung nakikita nyo na may daw ng saging sa ilalim, nilagay ko ito na ganyan para daw hindi mabilis masunog yung binatong nagawa nila. Yan kasi sabi ni Lola at mga tao dito, kailangan daw pag magawa ka ng binatong, dapat daw may daw ng saging sa ilalim at dapat daw lagi ka naka-smile para mas lalo masarap yung niluto mo. Kaya kung taga bukid ka, di ka talaga magugutom dahil marami nga pwedeng lutuin dito sa bukid. Kaya pala kami pumunta dito sa bukid para magbakasyon. Okay lang kahit umabisit ako ng 2 araw. At naisinalang ko na rin pala yung unang kasirola na puno ng binatong para matikman na namin agad kung ano yung lasa. Kaya kung gusto nyo may pangbara sa kape nyo sa umaga, gumawa na rin kayo. 3 ingredients lang kailangan mo para makagawa ka ng binatong. Una, gata, daw ng saging at malagkit. Kung na rin pala yung pangalawang kaserola at naisa lang ko na silang 2. Kaya comment kung part 2.